sa nature. Tulad ng paghalimbawa ng Panginoong Yesus nung suwayin niya yung bagyo. Amen? Na kung mababasa natin yung verse, sabi doon, namangha yung mga disciple at napatanong sila sa kanilang sarili na, sino ba itong tao na ito? Na kahit yung bagyo, yung malakas na hangin at yung alon ay sumusunod sa kanya. And that is nature. Pero sumusunod sa kanya. Anong meron ng taong ito? Amen? Ipinapakita lamang ng Panginoong Yesus kung anong meron tayo. Amen? Kaya lang, nung mawala ang tao, mawala ang kingdom sa tao, nawala rin itong dominion na ito over nature. So, pampito, the consequences of the loss of the kingdom is pain and discomfort. Pain and discomfort. Sa pagkawala ng kingdom ng Diyos sa tao, dito nagsimulang makaranas ang tao ng tinatawag na pain and discomfort. Dahil sa paghahanap nila ulit para makabalik sa kingdom ng Diyos. Maraming bagay ang mga tao na sinusubukan, ine-eksperimentuhan, para lamang sila ay makabalik at maranasan muli ang karya ng Panginoon. Kaya lang, sa kanilang paghahanap na ito at pag-e-eksperimento, sila ay nakararanas ng napakaraming disappointment and dissatisfaction na nagkokos sa tao na masaktan. Dahil wala sa sarili nating kakayanan at wala sa mundong ito ang tunay na makapagbubuo sa atin at makapagsasatisfy sa atin. Amen? So this is the consequences. Ito yung tinamo natin. At kung papansinin natin, nararanasan natin yung mga bagay na ito. Amen? Kumbaga, makikita natin dito yung mga bagay na bakit pala natin nararanasan yun. Bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo frustrated? Nawala pala yung pang-anim. Yung pang-anim pala, frustrated, toil, and hatred of labor. Ito yung pang-anim, no? Na consequences ng loss of the kingdom. Kumbaga, makikita natin sa buhay natin yung mga consequences na ito. Na nawala sa atin yung dominion over nature, so ang nangyayari, ang nature ang nagdo-dominate sa atin. Amen? And then, na supposedly, tayo ay malaya, dapat na nakalalapit sa Diyos at nagkakaroon ng fellowship, kaya lang mas nagkakaroon tayo ng takot na lumapit sa Panginoon. Amen? At mas nakikita natin, mas nagiging self-conscious tayo sa sarili natin kaysa magkaroon ng conscious sa Diyos. Amen? So, ito yung mga consequences. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol dito, ang pinaka-most significant response ng Diyos sa defection at treacherous act ay ang kanyang pangako to the adversary na bababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi niya po rito, this is the promise of God to the adversary. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Ito ang sinabi ng Diyos doon kay Satan. Amen? Sa Garden of Eden. The heart of this promise ay ang pagdating ng tinatawag na offspring. Sabi nyo nga po, offspring. Sabi niya ron, I will put an enmity between you and the woman, between your offspring and hers. Offspring ng adversary at offspring ng babae. Amen? Sabi niya rito, the heart of this promise ay ang pagdating na tinatawag na offspring na magmumula sa babae
na magbe-break ng power to crush the head of the adversary. Ang sabi rito. At magbe-break ng power ng adversary sa tao para ma-regain nito muli ang authority nito, dominion na nawala sa kanya. Amen? And through the process, nais ibalik ng Diyos ang kingdom sa tao. Amen? So ito ang unang promise ng Diyos patungkol sa tinatawag na Messiah at ang pagbabalik ng kaharian ng Diyos. Nung magkasala yung tao at mapalabas siya sa kaharian ng Panginoon in the Garden of Eden, nagbigay kaagad ang Panginoon ng plano. Amen? Nagbigay kaagad ang Diyos ng pangako na ibabalik niya ang tao sa kanyang kaharian. Amen? Ibabalik niya kaagad sa pamamagitan ng pagsilang ng isang Messiah. Therefore, makikita po natin dito, ang greatest need ng tao ay in-identify ng Panginoon kung ano yung bagay na nawala sa Kanya. Hindi nawala sa tao ang tinatawag na religion. Amen. Hindi nawala sa tao ang tinatawag na religion. At hindi rin nawala sa tao ang tinatawag na heaven. Hindi nawala sa tao ang heaven. Amen. Kundi ang nawala sa tao ay kingdom. Sabi nyo nga po, kingdom. Sabi nyo nga po ulit, kingdom. Gising na po ba kayo? Sabi nyo po ulit, kingdom. Praise God. So, in God's restoration and redemptive program, ang heaven po ay hindi primary goal. Hindi yon ang primary goal ng Diyos. Hindi ang heaven. So, patawarin po ninyo ako ulit, pati sa mga nakakapanood po sa atin, na hindi ang heaven ang primary goal ng Diyos para sa tao. Samantalang tayo, gustong-gusto na natin pumunta sa langit. Amen? Pero hindi yun ang primary goal ng Diyos para sa tao. But rather, the redemption and restoration and reestablishment of His kingdom on earth. Ito ang primary goal ng Diyos. Amen? Ito ang primary goal ng Diyos, na maibalik muli yung nawala sa tao. Ano yung nawala sa tao? Kingdom. Sabi niyo po ulit, kingdom. Isa pa po, kingdom. So, ito yung nais ibalik ng Panginoon sa tao. I-restore ito sa earth at i-re-establish ito ulit sa earth. Amen? Ito ang primary goal ng Diyos para sa atin. At ito ang principal purpose at assignment ng Messiah. Amen? Ito yung primary and principal purpose ni Jesus. Ibalik yung kingdom sa earth. Kaya nga nung pagdating niya, ang unang sabi niya roon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen? Nung dumating ang Panginoong Yesus, sabi niya, magsisi na kayo dahil pabalik, narito na ang kaharian ng Diyos. Amen? Dala-dala niya na. Kasi yun yung assignment ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Kaya mula sa trahedya ng pagkakasala ng tao nung sila ay mag-rebel sa kingdom ng Diyos, ang religion ang vain attempt ng tao para makabalik sa presensya ng Diyos at para i-compensate niya ang nawala sa kanya. Religion ang ipinalit niya. The vain attempt. Therefore, religion represents every activity of mankind in itself, centered search for God in the kingdom. Ang religion daw
ang ginawa ng tao na activity para hanapin ng Diyos para sa kanyang sarili. Religion. Amen? Kahit na ito ay sa pamamagitan ng pagsunod o pag-anid nila sa kahit anong religion. Kahit sabihin natin na ito ay Islam, Buddhism, Hinduism, Scientology, Shintoism, or atheism, o kahit ano pang ism, o kahit ano pang philosophy. Ngunit ang pinaka-motivation ng mga religion na ito is to rediscover and receive kung ano yung nawala sa kanila. Ano po yung nawala sa tao? Kingdom. So, ito yung ginawa ng tao. Gumawa siya ng religion para lamang makabalik siya at maibalik yung kingdom. Gumawa siya ng religion. Amen? Na kahit ano pang religion yon, ang purpose nun at ang motivation nun ay para lamang makabalik siya at makabalik ang kingdom sa tao. Kaya ang tao ay humaharap sa walang kasagutang problema. Na kahit ano pang pagpapagal na gawin ng tao, hindi niya kaya, hindi natin matatagpuan o hindi niya matatagpuan ang infinite God sa pamamagitan ng finite resources. That's called religion. Amen? Hindi sapat yung religion para lang hanapin ang Diyos. Kaya lang, sa kagandahang loob ng Diyos at sa kanyang kahabagan, nagbigay ang Diyos ng kasagutan sa problema na ito. Nagbigay si Lord ng kasagutan. Dahil alam ng Diyos na tanging siya lamang ang makapagre-resolba ng problemang ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagre-resolba. Mankind's problem did not take God by surprise. Iniisip natin na hindi alam ng Diyos na magkakasala yung tao. At iniisip natin na walang solusyon ng Panginoon o nagpanik yung Panginoon o magkasala ang tao sa Diyos. Amen? Hindi nagpanik ang Diyos, hindi siya nabigla. Amen? In His omniscience, His all-knowing nature, alam ng Diyos ito bago pang lahat. Na hindi siya matatagpuan kung wala ang tulong niya. Hindi natin kayang matagpuan ang Diyos kapag wala ang tulong niya. Kaya ang Diyos ay nag-launch ng journey, nag-set siya para hanapin tayo. Amen? Amen. Hindi po ba good news yun? That is good news. Alam ng Diyos na hindi natin siya kayang hanapin. Kaya ang Diyos mismo ang humanap sa atin. So remember, God is the chaser and we are the pursuit. Tayo ang hinanap ng Diyos, hindi tayo ang nakahanap sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang nakahanap sa atin, hindi tayo ang nakahanap sa Diyos. Kumbaga, hindi aksidente na tayo pong lahat ay nandirito. Amen? Kumbaga, lahat ito ay sinetap ng Panginoon para dahil nahanap niya na tayo. Amen? Kaya instead na ibigay ng tao ang buong buhay niya in frustration para hanapin ng Diyos at para lamang mahawakan ng Panginoon, dahil wala nga po tayong kakayanan na hanapin siya at makabalik sa Kanya at mahawakan siyang muli, ang Diyos mismo ang bumaba. Siya mismo ang bumaba sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Siya mismo ang bumaba para hawakan tayo ulit at i-grab tayo pabalik sa Kanyang kaharian. Amen? Ang desire at purpose ng Diyos ay ibalik tayo sa relasyon natin sa Kanya. This is the desire of God. At makabalik tayo sa Kanyang kaharian. Ito ang nais at kalooban ng Panginoon.
makabalik tayo sa kanyang kaharian at magkaroon tayo muli ng relasyon sa kanya. Kaya ang religion is simply a man's search for God. Ang religion daw ay paghahanap ng tao sa Diyos. Amen. No matter na kung gaano man ito ka-committed o sabihin natin na ka-dedicated or kung gaano man ito ka-loyal, ka-faithful or zealous or active or complex, as long ang tao ay nananatiling naghahanap sa Diyos at nananatiling dissatisfied. Satisfied na po ba kayo? Satisfied po ba kayo sa kung anong meron kayo sa Panginoon ngayon? Satisfied po ba kayo? So sabi niya rito, kapag ang tao, kahit na yung religion is faithful, zealous, or complex, or loyal, as long ang tao ay nananatiling naghahanap sa Diyos and dissatisfied at naghahanap pa ng higit, ay nananatiling hindi niya natatagpuan ang kaharian ng Diyos. Nananatili na hindi niya natatagpuan ng Panginoon ang kaharian ng Diyos. Iniisip natin na natagpuan na natin ang kaharian ng Panginoon, no? Iniisip natin na nandito na tayo, akala natin, o nakapagsaserve na tayo, akala natin nandun na tayo sa kaharian ng Panginoon. Pero sabi niya rito, kapag ang isang tao, kahit na nasa church siya, kahit na active siya, kahit zealous siya, pero nananatiling naghahanap siya at hindi pa rin siya satisfied, still, wala pa rin siya sa kaharian ng Panginoon. Siya ay tulad ng isang isda na wala sa tubig. Na kahit anong gawin niya, iisa lang yung solusyon sa kanyang problema. Na yung emptiness na meron siya na nararamdaman niya sa loob, hindi ito mapapalitan ng tinatawag na gasolina man, o sabihin natin na juice o milk, no? Kundi, anong kailangan ng isang isda? Tubig. Amen? Isa lang ang solusyon. Isa lang ang solusyon. At hindi yon mapapalitan. At ganito ang religion. Ang religion ang ginawang substitute ng tao para sa kingdom. Ito yung ipinalit niya. Kasi hindi niya nga matagpuan ng Diyos. At sa pagpipilit niya na hanapin ang Diyos, gumawa siya ng tinatawag na religion. That's why it cannot, will never satisfy Him. It cannot and will never satisfy Him. Amen? Hindi pa rin nagbibigay, hindi pa rin satisfy ang tao kahit na ilang religion na ang kanyang pinasukan. Kahit gaano pa siya katagal sa religion, kahit na gaano pa siya kalalim sa religion, hindi pa rin siya satisfied. Amen? At hindi siya masasatisfied. Only the kingdom ang magbibigay ng satisfaction and solution sa eternal problem ng tao. Only the kingdom. At ito nga pong katatapos na Semana Santa, sino po bang lumabas sa inyo noong Semana Santa? Ano pong nakita ninyo sa daan? Na kung titingnan natin, kung magpamasdan po natin, yung mga tao, na kung papaano sila ka-frustrated. Amen? Na hanapin ng Diyos, hanapin ang habag ng Diyos, hanapin ang kamay ng Diyos sa buhay nila. Na makikita natin na nasilos naman sila. Amen? Sa kanilang pamamanata. They are zealous. Gawin yung tradition. Amen? They are zealous na nakuha na nilang saktan ng kanilang sarili. Amen? Makikita natin they are zealous. Seryoso sila. Amen?
para saktan ang sarili nila, hindi pa ba sila seryoso nun? Hindi pa ba sila desperado nun? Ano ang nais nila? Kahabagan ng Panginoon. Ano ang nais nila? Matagpuan sila ng Panginoon sa sitwasyon nila. Amen? At hindi lamang yon, maging ang ibang religion, makikita natin kung gaano naman ka-determine at ka-loyal at kaseryoso na gawin ng bawat tao yung tradition nila in their religion para lamang masabi nila na naranasan nila ang Diyos o para lamang masabi nila na nakalalapit sila sa Diyos. They are zealous also. Seryoso din sila. Amen? Na kung titignan nga natin, mas seryoso pa sila kaysa sa atin. Amen? Mas disiplinado pa nga sila kaysa sa atin. Amen? Mas nagpipray pa nga sila kaysa sa atin. Nagpipray sila 5 times a day. Amen? Nagpipray sila more than an hours. They are zealous. Every Sunday, nandiyan sila. Nagbibigay sila. Seryoso sila sa ginagawa nila para sa religion nila. Amen? Kaya lang minsan mapapatanong ka, bakit nga ba nila ginagawa? Bakit nga ba nila ginagawa yon? Bakit kailangan itong mga taong ito, kailangan nilang makipagsiksikan na halos mamatay sila sa dami ng tao para lamang makapagpunas sila ng kanilang panyo doon sa isang imahe? Amen? Seryoso din sila doon. Handa silang mamatay para lamang makapagpunas sila. Amen? Yung iba, pipila pa ng pagkahaba-haba. Doon na matutulog. Mula sa malayong lugar, pupunta pa roon para lamang makapagpunas doon sa isang imahe. Amen? So, they are zealous. O itong mga tao, bakit kinakailangan na lumakad pa sila ng paluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa harapan? Bakit nga ba pa nila kailangan gawin yon? Bakit nga ba nila ginagawa yon? Bakit nga ba nila kailangan na sugatan pa nila ang kanilang sarili? O bakit kailangan pa na saktan nila ang kanilang sarili? Bakit kailangan pa na i-memorize ang isang dalangin at ito yung idadalangin mo ng paulit-ulit? Bakit kailangan pa yon? Bakit nila ginagawa yon? O bakit kailangan na manalangin pa 5 beses sa isang araw? Bakit nga ba? Na kahit na saang lugar sila, kapag ka-oras na ng dalangin, sila iluluhod. Bakit nila ginagawa pa yon? O bakit kailangan, pag pumunta ka ng simbahan, kailangan ganito muna yung suot mo? Bakit kailangan pa yon? Bakit pa nila ginagawa yon? Amen? O bakit kailangan bawal ito kainin at ito lang ang dapat kainin? Amen? Bakit kailangan every month, kailangan na tumulong kayo, magpakain kayo sa bawat community para lang masabi na may nagagawa tayo sa Panginoon? Bakit kailangan pa yon? Bakit nga ba nila ginagawa yon? Amen? At sa atin, bakit mo nga ba ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon? Bakit mo kailangan gawin yan? That's the question. Bakit mo ba ginagawa yan? Para ba mahanap siya? Para ba katagpuin ka niya? O dahil ginagawa mo yan dahil natagpuan mo na siya? Amen? Ano po bang reason ninyo? Bakit ninyo ginagawa yan? Ginagawa mo ba yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon para hanapin siya? Para makatagpo ka niya? O dahil ginagawa mo yan dahil natagpuan mo na siya? Dito po sa tanong na ito, makikita natin ang pagkakaiba ng tinatawag na religious work and as a citizen of a kingdom. Amen? So,
Tingnan po natin ang ating sarili sa bagay na ito. Kung ang ginagawa ba natin ay religious work o ginagawa natin ito because we are a part of a kingdom. Kumbaga dito natin mache-check. In religion, ginagawa ng tao ang lahat ng bagay para lamang hanapin ng Diyos at katagpuin siya ng Diyos. In religion, ulitin ko po, no? In religion, ginagawa ng mga tao ang mga bagay na ginagawa nila para hanapin ng Diyos at katagpuin sila ng Diyos. But in the kingdom as a citizen, ginagawa ng mga tao ang mga bagay na ginagawa nila sa Diyos dahil natagpuan na nila ang Diyos. At ibinibigay nila ang nararapat sa Diyos. Amen. So ang tanong, bakit po kayo nandito? Para ba hanapin ng Diyos? O para katagpuin ba kayo ng Diyos? O para ibigay ang nararapat sa Diyos? So ask yourself, tanungin natin ang ating mga sarili. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Sa pagbabasa po natin ng Biblia, nagbabasa po ba tayo para hanapin ng Diyos o para kilalanin ng Diyos? Nagbabasa po ba kayo ng Biblia para hanapin ng Diyos o para kilalanin ng Diyos? O sa pananalangin po natin, nananalangin po ba kayo para katagpuin kayo ng Diyos o para makipagnaig sa Diyos? O sa pagsamba natin sa Panginoon, in our worship, umaawit, patawarin po ninyo ako dito. Umaawit po ba kayo para maranasan ang presensya ng Diyos para sa ilang minuto o kaya ka umaawit ay para purihin ng Diyos at itaas siya? Amen. Nakikita niyo po ba kung alin tayo dito? Dito makikita natin yung pagkakaiba. Kasi hindi mo ma-identify. Amen? Masyado silang dikit. Amen? At karamihan sa atin, dito tayo nagkakamali. Kasi hindi natin nakikita yung pagkakaiba ng religious work at isang part ng citizen ng karya ng Panginoon. Hindi natin siya na-identify. Kasi ganito, karamihan sa atin, nagbabasa tayo para humanap ng Diyos na papasok sa pangangailangan natin. Amen. Minsan nagbabasa tayo para humanap ng Diyos na papasok sa pangangailangan natin. Kumbaga nahanap mo sa pagbabasa mo that God is love. Mahal ka ng Diyos. Kaya lang hindi mo nakilala sa pagbabasa mo, hindi mo nakilala na ang Diyos ay nagagalit din. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sa pagbabasa natin, minsan hinahanap natin o nahanap natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Amen. Ang Diyos ay mapagpatawad. Nakita natin yon. Kaya lang, hindi natin nakilala na sinasabi ng Diyos na kailangan din natin magpatawad. Amen. Sa pagbabasa natin, nahanap mo na ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala ng walang anumang panunumbat. Ngunit hindi mo siya nakilala na isa siyang hari at ama na kailangan paglingkuran. Amen. Bilang isang mga mabubuting anak ng Diyos, kailangan nating maglingkod sa Ama. Amen. Mabubuti po ba kayong mga anak? Ang isang mabuting anak ay naglilingkod sa kanyang ama. Amen.
Sino po ba sa bahay ninyo, yung anak ninyo, hindi kayo pinaglilingkuran? Anong sinasabi niyo sa kanya? Ang tigas ng ulo ng batang ito. Hindi ito sumusunod sa akin. Amen? Pero kapag ginagawa niya yung gusto mo, natutuwa ka sa kanya. Amen? Kapag ka napaglilingkuran ka niya. Amen po. So, ang isang mabuting anak, naglilingkod siya sa ama. Amen? So, sa pananalangin natin, nahanap natin that God is a provider. Pero hindi mo siya napakinggan sa pananalangin mo na sinasabi ng Diyos na kailangan mo rin magbigay. Amen? Minsan, kapag ka nagpipray tayo, o minsan si Lord nag-i-speak sa prayer, minsan nagsasabi siya na, ikaw naman yung magbigay. Amen? Kaya lang tayo, ang gusto natin, pag nag-pray tayo, tayo yung laging bibigyan. Amen? Kapag ka narinig na natin si Lord, magbigay ka, parang, Lord, ano sinabi mo? Amen. Parang kinlose mo na kaagad yung usapan. Amen? Amen. Patawarin po ninyo ako. Amen ka na kaagad. Hindi mo pa pinakikinggan yung sinasabi ni Lord. Kinlose mo kaagad yung usapan ninyo. Sa pananalangin natin, nakita natin na tumutugon ang Diyos sa pangangailangan natin sa pamilya. Every time we pray. Pero minsan hindi natin naririnig ang Panginoon sa pananalangin natin na kailangan nating ipag-pray ang bansa natin. Pinagpipray niyo po ba ang bansa natin? Lagi nga sinasabi ni Pastor bago siya magsalita, continue to pray our nation. Amen? Si Lord lagi siya nag-i-impress pag-pray ninyo yung bansa. Pag-pray ninyo yung mga leader. Amen? Pinagpipray niyo po ba yung mga leader? O umiikot lang yung prayer natin sa me, myself, and I? No? Lord, bless mo ko, i-bless mo yung pamilya ko. Amen. Amen? O, nag-amen po yung isa. Yun lang ang ginagawa niya. At sabi niya, pag pray, yung nagpe-persecute sa'yo, pray for those who persecute. Pero hindi natin ito naririnig. Amen? Hindi natin pinakikinggan. Lord, ayaw ko muna siyang pag-pray. Galit ako sa Kanya. And that is religious. That is religious. That is so religious. Amen? Na kung umiikot lang yung prayer natin sa sarili natin, sa pamilya natin, that is so religious. Hindi mo pinakikinggan kung anong gusto ni Lord na ipag-pray mo pa. Kaya yung prayer natin, maximum of 2 minutes. 2 minutes lang. O pinakamahaba, 5 minutes. Kasi doon lang siya umiikot. Sa pag-worship po natin, nahanap natin na sa pag-aawit natin, nararanasan natin ang Panginoon. Naranasan niyo po ba ang Panginoon kanina? Naranasan niyo po ba? Amen. Pero hindi natin nakita na dapat sa ating pag-aawitan ay dapat tayo ay nagbibigay ng pagsamba at pagpupuri. Amen. Kumbaga kung tingin po natin, ang worship o pag-aawitan is a tradition bago magsimula ang service. That is a religious. Amen? That is a religious. Kung iniisip mo na kailangan muna nating umawit bago tayo dumako sa mensahe, that is so religious. Kaya tayo umaawit kasi nagbibigay tayo ng pagsamba sa Panginoon. Itinataas natin ang pangalan niya. Nagbibigay tayo ng pasasalamat at pagpupuri. Amen? Hindi tayo umaawit para lamang nakatagpuin niya tayo. The moment na nabigay mo yung papuri sa Panginoon, kakatagpuin ka na niya. Amen? Kaya lang, minsan tayo, iniisip natin, mag-worship ako para katagpuin ako ng Panginoon.
Hindi. Ibigay mo yung nararapat sa Panginoon at ibibigay niya nararapat sa'yo. Unahin mo ang Panginoon. Amen. Unahin natin yung Panginoon. Kaya sa pag-worship natin, ibigay mo yung lahat. Huwag tayong mahiyang umawit. Huwag tayong mahiyang sumayaw. Amen. Huwag tayong mahiya. Kasi para sa Panginoon yon, hindi naman para sa atin yon. Pag naibigay mo yung para sa Panginoon, baka hindi na umabot yung preaching, na bless ka na. Amen. Ako minsan kapag ako normally kasi madalas sumaawit ako sa Panginoon kapag mag-isa. Kapag ka naibigay mo na sa Panginoon yung nararapat sa Kanya, hindi mo na kailangan nga minsan mag-pray actually. At hingin yung bagay na kailangan mo. Kasi kakatagpuin ka na niya. Dahil naibigay mo yung nararapat sa Kanya. Amen. So mamaya, ibigay ninyo lahat. No? Kahit na sumigaw kayo sa pag-awit. Pag naibigay ninyo yon, uuwi kayo ng busog. Amen. And satisfied. So now, it is plain to see that religion preoccupies us in order to distract us. Ino-occupied tayo ng religion para i-distract tayo. Sa hunger, sa true hunger and emptiness natin sa kingdom, dinidistract tayo ng religion. Amen? Ang religion is designed para gawin tayong busy, para maisip natin na nagagawa na natin ang assignment natin sa karya ng Panginoon. Ang religion makes us busy. Akala natin okay na tayo sa karya ng Panginoon. So wag natin pong isipin o hindi ibig sabihin na marami tayong nagagawa ay nagagawa na natin yung assignment natin sa Panginoon. Wag ninyong isipin yon. Nagkakamali tayo doon. Kasi ang assignment ng Lord sa bawat isa, isa lang, hindi marami. Amen. Kaya nga sabi niya doon kay Martha, ano sabi niya kay Martha? Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka si Martha. Amen. Huwag kang maging abala sa maraming bagay. Ang assignment ng Lord, isa lang. Sa bawat isa. So huwag ka nang humanap pa ng ibang problema. Amen. Tulad nga ng nabanggit ni Miles Monroe, sabi niya rito, the greatest failure in life is being successful in a wrong assignment. That is a greatest failure. Ang dami mong nagawa, ang dami mong natapos, pero hindi talaga yun yung assignment ni Lord sa'yo. Amen. Sabihin natin na busy tayo, ang dami nating ginagawa sa church, marami tayong ginagawang paglilingkod, marami tayong Bible study. Ako, marami akong Bible study. Marami kang Bible study, leader ka sa church, nangunguna ka sa activity, lagi kang nandiyan sa gawain, lagi kang present. So ang tanong, yan ba talagang pinagagawa ng Panginoon? O meron ba siyang kinalaman sa assignment mo sa Panginoon? O ginagawa mo lang yan just by hatred dahil kailangan? Kung ganon ang pag-iisip natin, that is a religious mind. Amen. Kung ginagawa mo yung mga bagay na yun dahil kailangan, that is a religious yun. Kahit gaano ka pa ka-busy, kahit gaano pa karami ang ginagawa mo, kung ginagawa mo yan dahil kailangan, hindi dahil ito yung tama, you are religious.
So patawarin po ninyo ako, pero maganda magkaroon tayo na self-assessment sa bagay na ito. Ang nakalulungkot isipin, ginawa tayong busy ng religion sa dami ng activity at tradition na required dito para hanapin ang Diyos at para katagpuin tayo. Amen. Ginagawa natin yung mga bagay na ito na naging siyang tradisyon. Amen. Naging siyang requirements para lamang mahanap natin ang Diyos, katagpuin tayo ng Diyos, makalapit sa Diyos. Naging siyang tradition and requirements. Sabi ko nga, in the kingdom of God, they have a continual fellowship. Continual fellowship. Hindi ka lamang pupunta o hindi mo yon gagawin para lamang katagpuin ka. Kasi meron ng continual fellowship. Hindi na kailangan ng pagkatagpo kasi nagtagpo na kayo. Amen. Nakukuha niyo po ba? Religion is hard work and its reward and its work is reward. Kapag ka ang isip natin, halimbawa nga, sabi ko nga kanina, kung ibinigay mo yung lahat, yung sarili mo into worship at iniisip mo na katatagpuin ka ng Panginoon, that is hard work. Amen? That is hard work. Hard work yon. Patawarin po ninyo ako ulit. That is hard work. Kung ganun yung isip natin, na talagang magbibigay ka ng aawit ka ng malakas, sasayaw ka, para lamang katagpuin ka. That is hard work. Kung magpipray ka ng ilang oras lamang, para sabi mo nakatagpuin ka, that is hard work. Amen. That is hard work. And religion is hard work. Ang reward ay para katagpuin ka lamang. Yun ang reward mo. The work is the reward. So hindi tayo kumbaga hindi natin ginagawa ito, hindi tayo pumupunta rito para katagpuin. Kasi natagpuan na natin siya, supposedly. Amen. Natagpuan na natin siya. Nandirito tayo to have fellowship with Him. And to know Him. Kaya nga ang kanta nga yung isang kanta ni, sino ba yun? Ang sabi niya, yung sinisik niya, hindi na yung hands, but yung face. Amen? Hindi na yung hands, kundi yung face. Yun na yung sinisik. Kumbaga gusto niya na pagpunta niya rito o sa paglapit natin sa Panginoon, makita natin siya face to face. Makausap natin siya face to face, hindi lamang yung kamay nakikilos sa atin para katagpuin yung kailangan natin. Amen. Dahil kung nasa kingdom tayo, magagawa natin yung pinaka-assignment natin. Dahil nandoon ang tinatawag na purpose. That is our right environment para magawa yung purpose. Nasa kingdom. At hindi siya hard work. It is a pleasure and enjoyable. Pleasure and enjoyable to do and finish the assignment of God. Amen. Kaya nga ang sabi ng Bible, ang goal is to please God. This is the goal, to please God. Amen. Ito ang goal, to please God, to please our Master. At yun yung magbibigay sa atin ng joy. Kaya nga masaya tayo na ginagawa yung mga bagay na to, hindi siya hard work. Amen.
Hindi ka napipilitan na pumunta sa simbahan. Hindi ka napipilitan na umawit. Amen. Yung iba napipilitan umawit. Pag umaawit, konti lang yung buka ng bibig. Kung ganun lang. Hindi napipilitan. Yung kamay, nakaganon lang. Ayaw pa itaas ng tuluyan. Amen. Kapag ka ibinigay mo talaga yung buhos sa Panginoon, nagawa mo yung gusto niya, masaya. Amen. Amen. Masaya. The joy of the Lord is our strength. Amen po. Kapag naibigay mo, kaya lang perhaps dito natin maintindihan ang mga salita ng Panginoong Yesus na mababasa natin in Matthew chapter 5 verse 3 to 6. Ang sabi niya rito, "Blessed are the poor in the spirit, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." In this first official presentation of Jesus in His message to mankind over 2,000 years ago, in-unveil ng Panginoong Yesus at in-announce ng Diyos ang problema ng sangkatauhan at ipinakita niya at pinaalam niya kung ano yung sagot. Amen. Ang sabi niya rito, ipinakita ng Panginoong Yesus ang truth patungkol sa sangkatauhan ng bawat tao. Every man is a spiritual poor. Lahat ng tao, they are spiritual poor. Which means na ang bawat tao ay merong natural na kakulangan, natural na pangangailangan. At dineclare ng Panginoong Yesus na ang solusyon dito ay hindi religion, kundi kingdom of God. Amen. Sabi niya, "Blessed are the poor in the spirit." Pinagpala daw yung mga poor in the spirit dahil nasa kanila na at papasa kanila ang kaharian ng Panginoon. And this is the answer of God in every poor in the spirit, the kingdom of God. At ipinalam niya din na ang buong family of mankind is in a perpetual mourning. Lahat daw ng tao ay nasa malalim na pagluluksa na parang merong namatay o na parang merong nawala. At nakita niya na sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa tao, ito ang magbibigay sa kanila ng comfort sa kanilang kalungkutan na nararamdaman nila. Amen? Ang kingdom of God ang magbibigay ng comfort kapag ka ang tao ay makapasok sa kaharian ng Panginoon at maranasan niya ang kaharian ng Panginoon, mako-comfort na siya, masasatisfied na siya. Amen? Masasatisfied na siya. And then, sabi niya rito, ang kagutuman ng tao sa righteousness na kung saan, the hunger of righteousness na kung saan mapupunan lamang ito sa pamamagitan ng right relationship with God and right standing in the government of God, at mangyayari lamang ito kapag ka ang tao ay makapasok muli sa kaharian ng Diyos. Dito lang siya masasatisfied. Dito lamang siya mapipilled ng kanyang hungerness and righteousness. Kumbaga, hindi tayo mapupunan sa ating kagutuman and righteousness hanggat wala tayo sa tamang alignment in our relationship in the government of the kingdom and in God. Hindi ito mapupunan. Amen? Na kahit na anong gawin mong tama, meron pa rin kulang. Amen? Hindi pa rin siya sapat kahit anong gawin mong tama. Kaya nga yung religion, pinipilit nilang gumawa ng tama. Pinipilit nilang ayusin yung sarili nila. Pero kulang pa rin. Amen? Kulang pa rin. Kasi wala siya sa alignment.
Wala siya sa tamang posisyon sa kaharian ng Panginoon at sa Diyos. Amen po. And then, religion is a spirit. Religion is a spirit. Kapag ka nakita natin ang ating sarili, that we are in a cycle, kapag merong pattern and cycle in our life, na paulit-ulit nating, mga paulit-ulit na tayo ay gumagawa at nagpapagal ng walang anumang growth o paglago o pagkalalim sa relasyon sa Panginoon, at naging itong tradisyon, malamang we are under a religious spirit. Kapag ka nakita natin na yung buhay natin, paglilingkod natin sa Panginoon, ay naging siyang cycle, naging siyang pattern, at wala nang grow. Malamang you are under a religious spirit. Amen. Kumbaga, hindi ko po ito masyadong bibigyan ng highlight, pero this is an idea para sa inyo. Para makita ninyo yung sarili ninyo. Makita natin yung sarili natin. Kung tayo ay under a religious spirit. Then, in my closing, sa akin pong pagtatapos, isang tanong ulit ang pumapasok po sa aking isipan. Na mula sa walang tigil na pananalangin ng paulit-ulit at mula sa pag-awit bilang isang tradisyon at mula sa pagpaparusa ng tao sa kanyang sarili para makasumpong ng konting habag, sa pagluhod araw-araw para ma-please lamang ang iniisip niyang Diyos, o sa pagpipilit na ayusin at itama ng tao ang kanyang sarili para lamang makasunod sa Diyos. Ang tanong, ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito ba yung desire ng Diyos sa bawat tao? At isang bagay ang pumasok sa aking isipan. Nasabi ng Panginoong Yesus in Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ang sabi niya rito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light." Religion is hard work. We will never rest until we find the kingdom. Religion is the toil of mankind in his search for the kingdom. So, ngayong umaga, kung nakikita natin yung sarili natin, that we are under this religion, or we are under in this spirit of religion, let us ask God to set us free. Kung nakikita natin na pagod na tayo sa mga bagay na ginagawa natin para lamang masumpungan ng Diyos. Kumbaga, kung dumarating na tayo ay parang na-exhaust na, napapagod na tayo para lamang paglingkuran yung Diyos, para lamang makalapit tayo sa Diyos. That is hard work. That is religion. That is religion. Kumbaga, napakasarap na pupunta ka rito, lalapit ka sa Panginoon, excited ka. Amen. Excited ka. Gagawin mo yung mga bagay na paglilingkod mo sa Panginoon, masaya ka. Amen. Na hindi lamang para lamang katagpuin ka, kundi kasi alam mo, nandyan na siya. Kinatagpo ka na niya. Nagtagpo na kayo. Amen. Magbibigay ka na lang ng pasasalamat. Gusto mo na lamang makipag-fellowship sa Panginoon. Amen. Kaya ka pupunta rito. Kasi excited ka. Magkikita kami ulit ni Lord.
Amen. Gagawin ko ito kasi dito masaya ang Panginoon. Masaya siya sa paglilingkod kong ito. Hindi dahil kailangan. Amen. So kung ikaw ay napapagod, napapagal na sa paulit-ulit na ganitong bagay, that you are in the cycle, ask God to set you free. To set you free. Pakawalan ka ng Panginoon. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Come to me, those who are weary and heavily laden. Hindi nais ni Lord na papagod tayo. Hindi nais ni Lord na magsawa tayo. Hindi nais ni Lord na mahirapan tayo na hanapin siya. Hinahanap niya nga tayo eh. Hindi tayo mahanap sa Kanya. Kung pagod ka na sa kahanap sa Kanya, isuko mo ang sarili mo sa Kanya. Lumapit ka sa Panginoon. Come to Him. Come to the Lord and take His yoke, and that is His kingdom, and it is easy, and it is light to carry. For the king in the kingdom is humble and gentle in heart. Hindi ka pahihirapan ng hari. Hindi ka pahihirapan ng Panginoong Yesus. He is gentle and kind in heart. Mahal ka niya. Mahal niya tayo. Hindi ka niya hayaan mapagod. Hindi ka niya hayaan mahirapan. When you come to Him, you will find rest. Amen. Mararanasan mo tunay na kapahingahan.